Ano ang sabi? Finally, may entry na ang Kawasaki sa mundo ng mga scooters. Tara, pag-usapan natin to. Ito po ang Kawasaki Brusky 125. Let's go! Kung di pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Pag inisip nyo siguro halos lahat na ng mga motorcycle brands ay merong scooter lineup na ino-offer. Kasi naman ito po ang sought after na segment sa market. Ito kasi yung segment na masasabi natin na kine-cater yung masa. As in yung the everyday hardworking man, the hardworking Pinoy. Alam niyo naman po ang mga scooters, lalo na dito sa Metro Manila, ito po yung pinaka-advisable na mode of transportation. Pero syempre, marami tayong options dyan para mag-commute. Pero iba talaga yung ino-offer at capability ng mga motor. Convenience, nakakalusot sa traffic, at hindi kakain ng madaming oras sa pagbiyahe. Kaya pag napansin nyo po, sobrang dami din ng mga motorcycle taxi riders ngayon. In demand po sila, lalo na pag peak hours. At for the longest time, inaantay ko talaga maglabas ng Kawasaki ng scooter. Iniisip ko nga kung mangyayari to, sigurado malupit to. Yung tipong pangtapat nila sa NMAX o ADV ni Honda, yung nasa maxi scoot na level. Kaya medyo na-surprise din ako sa nilabas ng Kawasaki na scooter na to. Pero pag iniisip nyo, okay lang din kasi pang entry level nga po siya sa mundo ng mga scooters dito sa Pinas. And like a common scooter, pasok po to sa mga inaasahan natin sa isang simpleng scooter. Saktong taas para sa mga average na Pinoy na katulad natin, sakto yung laki niya, saktuan ng power, at dahil po FI na siya, matipid din po ito sa gas. Yung expectations mo sa isang simpleng scooter namimit naman po niya. At dito po sa design niya, lahat naman tayo mapapansin natin na yung look niya na hawig talaga nung unang version ng Click 125. Honestly, ang dating niya po sa akin, para siya bang yung motor na may look na parang from 10 years ago? Lalo na at ito po ay naka-analog display pa, yung instrument panel niya. Pero pag sinabi mo na gano'n ang look niya, hindi naman po ibig sabihin na hindi na siya maganda. Maganda po siya. Talagang very sporty ang dating niya. Talagang ayan po, puro patusok, at pati yung harap po niya, mas mapapansin niyo po, mas slanted po ang design kumpara sa mga ibang scooters. Ginawa din makulay ang motor na to sa decals na nilagay sa kanya. Mga good points po sa motor na to. Maganda pong i-highlight natin yan. All LED po ang mga ilaw niya. May kickstart po. May hazard lights po siya. Malaki po ang compartment space niya. Not bad at all. Marami ka na pong mailalagay. Fuel tank po niya is 5.1 liters at syempre, engine po niya, ang power output po is almost around 10 horsepower. Speaking of engine at sa build quality niya, masasabi ko na may tibay ka naaasahan dito. Hindi naman po ilalagay ni Kawasaki ang pangalan nila sa motor na to, kundi po sila sigurado sa quality nito. Well, ang brand po ng Modenas is from Malaysia. Matagal-tagal na rin po silang gumagawa ng motor at partly owned po sila ng Kawasaki, which explains kung bakit sila ang nag-distribute ng motor na to dito under their name. Kaya makakaasa po kayo na maganda ang build quality nito.
Sa mga bagay na tingin ko na meron sana sa kanya na sana meron na pwede mong asahan sa SRP na meron siya. Yung naka-align po ron. Kasi hindi naman po realistic na maghanap ng mga features na hindi naman sak sa presyo ng motor. Pero una na dyan, sana digital po ang instrument panel niya para talagang modern ang look niya. Meron po siyang USB charging port at okay po talaga yan. Pero napansin ko lang po, mabababaw po ang mga front pockets niya. Hindi po kayo pwedeng basta mag-iwan ng cellphone dyan. At hindi ko rin po sure kung meron po siyang side stand kill switch. Kaya kung alam niyo po yan, please do comment down below. At yun nga po, para sa akin, sana liquid cooled na po ang engine niya. Pero okay din naman po ang air cooled na makina. Wala naman pong problema dyan. At lastly, sana naka-combi brake po siya. Ito lang naman po yung mga bagay na napansin ko na sana meron siya. Pero as it is, hindi ka na din naman magre-reklamo sa motor na to. Especially kung pang service araw-araw lang naman ang hanap mo. Gusto ko din i-mention na itong wheel design, ang ganda din po. Yung pagkaka-finish ng paint niya, may dating din po siya, ang ganda ng reflection sa ilaw o sa araw. Alam nyo, sana madami ang bumili ng motor na to para mas mahikayat pa ang Kawasaki Philippines na maglabas pa ng mga scooters. Lalo na sa maxi scooter na category, okay po yan para mas marami tayong makita, mapagpilian sa market kung maghahanap ng bagong motor. At dito po sa Cycle Center, dito po sa Taytay, ito po ang pricing ng Kawasaki Brusky 125. Pasyal na po kayo dito, halos lahat po ng sikat na motorcycle brands available po dito. Ang dami nyo pong pwedeng pagpilian ng mga motor at dito ang maganda po pwedeng pag-usapan ng down payment na i-adjust po nila yan depende sa kaya ng budget nyo. Madali lang po makita ang branch nila, malapit lang po sa Taytay, Palengke. Sa pagtatapos, itong Brusky 125, pwede mong sabihin na parang motor na ang dating parang from many years ago na, pero hindi niyo po pwedeng i-overlook ang build quality niya. Very updated po at sumasabay po sa ibang modern scooters ngayon. Kaya kung naghahanap po kayo ng bagong motor at gusto nyo sumubok ng bago naman sa market, pwede po ito. And again, hindi po dapat kayo mag-doubt dito sa motor na to. Because remember, this is from Kawasaki. Ito po ang Kawasaki Brusky 125. If you found some value on this video, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Ride safe. I'll see you on the next one.